Good morning po sa ating lahat. Ako nga po pala si Julian Saavedra from TSCCFI. Ang ating verse po sa araw na ito is Matthew 17:20. He replied, "Because you have so little faith, truly tell you, if you have faith as small as a mustard seeds, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." Let's pray. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang magbukas ng aming puso't isipan. Nang sa gayon, Lord, maramdaman ka namin sa umagang ito. Nang sa gayon, Lord, ma-reveal namin, Panginoon, anong gusto mong ipahayag sa mga oras na ito. Kaya Lord, maraming salamat. Ikaw po ang manguna dahil hindi ko po ito kayang gawin kung wala ka sa aking piling. Maraming salamat. In Jesus' name we pray, Amen. Ito po ay pinamagatan kong faith can move mountain. Hindi po ito literal na sinabing mountain. Ito po ay sinasabi na bilang tao, yung gabundok na problema, sakit, sirang pamilya, krisis o kaguluhan. Minsan, lahat tayo naghihintay ng galaw ng Diyos na may himala, kagalingan at pagbabago. Pero sabi nga, manatili lang tayo sa faith natin kahit kasing liit ng butil ng mustasa. Dahil sa buhay, maraming pagsubok, maraming hinanakit, maraming pighati. Pero tandaan mo, may Panginoon tayo na handang tumulong saan man tayo naroroon. Dito po ay mayroon akong 5 step para harapin ang problema. Una po, stop staring at mountain, look at Jesus. Kapag ang problema ang lagi mong tinitignan, mas lumalaki at natatakot ito. Pero kapag kay Jesus ka tumingin, maaalala mo na mas malaki siya kaysa sa anumang kinakaharap mo. Sabi nga, baguhin mo yung focus mo, magbabago ang pananaw mo. Sa pangalawa po, pray honestly, even with weak faith. Kasi hindi kailangan ng perpektong dasal eh. Ang kailangan lang ay yung tapat na puso na nagsasabi, Panginoon, hindi ko kaya, ikaw na ang bahala. Kahit maliit ang faith mo, kung ilalagay mo yan kay Lord, sapat na yun para kumilos siya. Kaya sa atin, ano man yung mga pagdaanan mong problema, mas unahin mong humingi ng tulong sa ating Panginoon. Dahil hindi ka mabibigo. Pangatlo po, obey even when you don't see the result yet. Minsan, hindi agad inaalis ni Lord yung bundok. Ang ginagawa niya, binibigyan ka niya ng lakas para umakyat o binabago niya ang puso mo habang hinihintay mo yung resulta. Ang tunay na pananampalataya ay sumusunod kahit hindi pa malinaw ang lahat. At yung pang-apat po, surround yourself with the Word of God. Ang pananampalataya ay lumalago sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Araw-araw na pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita niya ay yun nga magpapalakas ng loob mo at magpapaalala na hindi ka niya pinapabayaan. Panglima po, don't carry it alone. Ask for help. Dahil hindi naman po natin kaya mag-isa. Tandaan po natin, sinabi ni Jesus, kapag 2 or 3, ang pananampalataya ay lumalago sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. At kapag ang panglima po, don't carry alone. Ask for help. Sinabi ni Jesus na kapag 2 o 3 yung nagkasunod sa panalangin, diringgin ng ating Ama. Minsan ang bundok gumagalaw kapag may kasama kang nananalangin. Okay lang na humingi ka ng tulong at sabihing ipanalangin mo ako.
Kaya madalas sa mga cell group, prayer meeting, even po dito sa Tilaok, meron po tayong mga prayer requests. Hindi dahil malakas tayo kay Lord, kundi tinutulungan din po natin sila na palakasin po yung loob nila na magtiwala sa ating Panginoon at may kayang gawin ang ating Panginoon. Kapag dumating yung sa punto na wala ka ng pera, pagod na yung isip mo, at pakiramdam mo, sunod-sunod na yung gabundok na problema, sana huwag kang bibitaw sa ating Panginoon. Dahil minsan, sa pinakamahirap na bahagi ng buhay natin, doon tayo mas sinuturuan ng ating Panginoon na maging matatag at mas lumapit sa Kanya. Hindi madaling ngumiti kapag gipit ka. Totoo naman po, di ba? Lalo na kung marami kang iniisip at responsibilidad. Pero tandaan mo, hindi habang buhay, nasa ibaba ang tao. May tamang oras ang Diyos para iahon ka sa sitwasyong kinakaharap mo ngayon. Habang wala pa yung sagot sa mga dasal mo, kapit ka lang at magtiwala na may magandang plano para sa iyo ang Panginoon. In reality po, maraming tao ang sumusuko. Pero sa problema, mas kahanga-hanga yung mga taong kahit hirap na, marunong pa rin manalangin at lumaban. Dahil ang taong may pananampalataya, hindi na mawawala ng pag-asa kahit madilim ang sitwasyon. Kaya laban lang. Darating din ang araw na mapapasabi ka na lang, hindi naging madali ang lahat, pero hindi ako pinabayaan ni Lord. Kaya mga kapatid, never give up. Keep fighting. Just face the problem. Alam kong sasamahan ka ng ating Panginoon. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Nothing is impossible when it comes to God. Sabi ni Lord, trust me, everything happens for a reason. Kung ano man yung sitwasyong meron ka ngayon, may dahilan yan. Everything will be better soon. Lahat ng bagay ay magiging maayos sa tamang panahon. Tibayan mo lang yung faith mo kay Lord. Hindi ka niya dadalhin sa maling direksyon. If God was good in your victories, it is still good in your battles. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endurance forever. Ang prayer focus po natin ngayon is pray strength to trust God for the impossible in every situation. Let's pray. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Alam mo, Lord, Panginoon, yung bundok na kinakaharap namin ngayon, hindi namin kayang ilipat mag-isa, Panginoon. Pero itinataas po namin ito sa iyo, sa pamamagitan ng aming maliliit na pananampalataya, Panginoon. Ilapit mo ito ayon sa iyong kalooban para makita ng lahat na ikaw ang Diyos na patuloy naming pinagkakatiwalaan. Magtitiwala kami, Panginoon, sa anumang plano mo. Salamat, Lord, sa salita mo na nagbigay sa amin ng aral at naging motivation namin na hindi kami dapat bumitaw sa mga problema at pagsubok dahil malaki ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapitbahay. Kumilos ka, O Lord, sa buhay nila, magdala kayo ng kapayapaan, kagalingan at pag-asa sa bawat pamilya. And prayer din po namin ngayon na sa aming BBS, Panginoon, nagaganapin sa May 28, 29, and 30 para po sa mga kabataan na a-attend po, Panginoon, sa BBS. Pangindalangin namin na mas mahubog ang kanilang potensyal ng mga batang ito at marami pa silang matutunan at higit sa lahat, tanggapin nawa nila ang pag-ibig mo. Buksan mo ang kanilang puso. At para po sa aming mga teachers and volunteers, bigyan mo po sila ng lakas, karunungan, at pusong naglilingkod na may kagalakan. Panatilihin mo kaming matyaga at puno ng pag-ibig habang nagtuturo. For safety and protection, ingatan mo po ang lahat sa buong programa. Walang maging sakuna, walang sakit, walang anumang maging sagabal, Panginoon. Ikaw ang aming kanlungan at ikaw po ang aming pagkakatiwalaan sa araw na ito. For the parents and family, Panginoon, buksan mo nawa ang puso nila
At gamitin mo po ang BBS na ito upang mahikayat sila na lumapit at makilala ka ng personal, Panginoon. Para po sa provision po, Panginoon, sagutin mo po pangangailangan para sa BBS, even sa materials, Panginoon, sa mga pagkain, sa lahat ng mga resources, at walang kakulangan, Panginoon, sa araw na ito, ipagkaloob mo ito, Panginoon, sa bawat isa. And for unity and teamworks, pagkaisahin mo kami, Panginoon, alisin mo yung pagkakawatak-watak, Panginoon, palitan mo ito ng iisang layunin, walatiin ka sa lahat ng aming gagawin. For God's presence, Panginoon, maramdaman ka namin sa gawain, sa bawat gagawin namin, Panginoon, dahil hindi namin kayang gawin ang lahat ng ito kung wala ka sa aming presensya. And Lord, sa ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, yung magandang panahon mula sa simula hanggang sa matapos ang BBS, na walang maging ulan, walang maging bagyo, walang makahadlang, Panginoon. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa iyo, Panginoon, yung BBS na ito, na mas marami pang bata at pamilya ang makakilala sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang stage improvement, Panginoon, provision and resources, Panginoon, and unity to work together, Panginoon, and safety and quality. And also, prayer request from Pastor Arlene Dimaano, complete healing, Panginoon, para kay Micaela sa kanyang infection and pneumonia. Lord, I believe dahil sa pagdanak ng dugo mo sa krus at sa mga latay na natamo mo, ay tunay na pinagaling mo na, Panginoon, si Mika sa kanyang nararamdaman, Panginoon. At I believe na ikaw, Panginoon, ito po'y magagamit niya hanggang sa kanyang paglaki, Panginoon. We claim it, Panginoon, at ganun din sa lahat ng may karamdaman ngayon. Alam na namin, Panginoon, na pinagaling mo na sila sa mga oras na ito. Lord, maraming salamat sa lahat ng ito. Let thy kingdom come, let thy will be done, Panginoon, sa lahat ng aming dalangin. In Jesus' mighty name, amen. To God be all the glory po, and God bless. Good morning to everyone.